Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang bumuelta laban sa mga fake news na kumakalat online tungkol sa kanyang kalusugan. Kakasuhan daw na Malacanang ang mga nagpapakalat ito. Narito ang Frontline Report. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang sumagot sa mga nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan. Sa one-on-one interview ni Palace Press Officer Claire Castro sa Pangulo, sinabi niyang walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Una nang na-diagnose na may diverticulitis si PBBM o yung impeksyon at pamamaga sa bahagi ng bituka. Pero hindi naman daw ito nakamamatay. Sa programang Long Conversation ng One News, unang sinabi ni Castro na hindi palakain ang Pangulo mula nang magkasakit. Nag-iingat lang daw siya para hindi bumalik ang kanyang sakit. Maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. Nanindigan din ng palasyo na fake news ang kumakalat sa social media na na-ospital daw si PBBM. Sasampahan daw ng reklamo sa DOJ ang mga nagpapakalat nito. Sa gitna ng pag-iingat sa sarili, tuloy sa kanyang trabaho ang Pangulo. Dito na niya ring sinabing magandang oportunidad ang 2 linggong ceasefire ng Amerika, Israel at Iran para makapasok o makalabas na ang mga naiipit nating tripulante. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. Kasi kasama doon sa agreement na pinag-usapan, na doon sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Libo-libong naiiwan doon sa ceasefire na nakaparking lang doon, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. So, we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible. Naniniwala rin ang Pangulo na hindi sapat ang saglit na tigil putukan para mapababa ang presyo ng petrolyo. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Wala namang nabanggit sa panayam kung nakapagdesisyon na siya sa suspensyon o pagbabawas ng excise tax sa petrolyo. Noong nakaraang buwan ng pirmahan ng Pangulo ang panukalang pagkakaroon ng emergency powers para rito. Una nang sinabi ni PBBM na ipatutupad ito sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.